Ito mga kababayan, mga batang Maynila, binabaybay natin itong kahabaan ng Calao Avenue kung saan nga po ay binaha muli itong bahagi na ito. Every time ho talaga na may malakas ang ulan ay binabaha itong bahagi ng Maynila na ito, ang Calao Avenue. Kasama na rin dyan itong Top Avenue. Imagine mga kababayan, no? Ang kalikasan hindi naman natin yan mapipigilan. Ang pagbaha, ang pag-apaw, dahil nga maraming ibinabagsak na tubig ang kalangitan, hindi naman natin yan mapipigilan dahil yan ay kalikasan. Pero sana man lang kahit paano maramdaman ng taong bayan na nasusolusyonan yung kahit paano itong ganitong problema na noon ay nararanasan na, hindi lang dito sa Metro Manila, maging sa buong Pilipinas po. Iba't ibang bahagi ng ating bansa binabaha. Katulad nga ng nangyayari ngayon na talamak na korupsyon sa mga flood control. So yung flood control na yan, hindi naman totally ma-wipe out ang flood na yan, no? Kaya nga control is para lang kontrolin yung flood na yan at hindi maapektuhan ang mas nakakarami. Nakakalungkot at nakakainis lang talaga na yung pera na hindi napupunta sa mga proyekto, bagkus ay dumidiretso sa mga bulsa nila, ay pera po ng taong bayan. Kahit pa sabihin nating inutang natin yan, taong bayan pa rin ang magbabayad niyan sa mga tax na sa mga buwis, no, sa mga tax na ibinabayad ng bawat Pilipinong nagsusumikap, subsob sa pagtatrabaho, diyan napupunta sa kanilang bulsa at walang napapala, hindi napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. So yun, 'di ba? So ito na nga yung talagang pinakang main issue ngayon, lalong-lalo na sa administrasyon ngayon. Papaano ba naman binuwag-buwag ang anti-corruption committee or anti-corruption agency na itinatag noong panahon ni Tatay Digong. Unang taon pa lang binuwag na agad niyan ng Pangulo natin ngayon, no? Di sana kahit paano may monitor kung sino ba talaga yung nagko-corrupt at hindi gumagamit ng tama na pondo. O, di ba? So nakakalungkot lang kasi dito sa Maynila marami ang naapektuhan, mga nagtatrabaho, mga pumapasok sa school, mga estudyante, lahat naapektuhan po sa baha na ito. At yun nga, buti na lamang ay si Yorme ulit ang naging mayor, dahil kung inyong makikita, kung inyong mapapansin, kabi-kabilaan po nagkakaroon ng declogging. Kaya wala pang isang araw, kahit bumaha po ng napakataas dito, hindi na tumatagal ng mas matagal katulad ng mga nakaraan. Ngayon ay wala pang isang araw po, mga ilang oras lang ay humuhupa na, dahil kahit paano yung mga imbornal ay natatanggal na yung mga nakabara. Nyo naman, di ba, ang Maynila nangunguna sa may pinakamaraming proyekto ng flood control sa buong bansa, Maynila po. Pero kita nyo, binabaha pa rin. Kaya nakakalungkot lang, no? Lalong-lalo na sa ibang mga lugar na ni isang bakal wala kang makikita. Alam niyo yun, na puro lupa yung loob, tapos parang tinabunan lang or tinapalan lang ng semento para magmukhang matibay. Pero yun nga, pagdating ng konting ulan, konting baha, nasira na agad. So yan yung mga talagang nakakalungkot lang ngayon, kasi talamak na talamak ang korupsyon. Ang pera ng taong bayan ay naibubulsa ng mga masasamang politiko na nagmamay-ari pa mismo ng mga kontraktor, pati mga kontraktor, di ba? Grabe, talamak na talamak. Kita nyo yung yung isang kontraktor, no? Flex na flex yung kanyang mga luxurious cars, galing pa daw ng ibang bansa. Grabe. Imagine nyo, no? Sabi nga nung iba sana all kontraktor. Sabi nga nung iba pangarap nila maging kontraktor na lang, kasi instant milyonaryo. Hindi lang milyonaryo, bilyonaryo. Ay nako, dito sa Pilipinas talagang wala talagang nakikita ko lang, no? Ewan ko kung agree kayo, pero
karamihan ng Pilipino agree dito, sigurado ako. Nung time ni Pangulong Duterte, kung meron ng korupsyon, minimal, konting-konti lang dahil napipigilan niya. Dahil takot sa kanya, mga senador, mga congressman, mga mayor, takot sa Duterte administration noon. Dahil sabi ko nga sa inyo, matagal na noon sinasabi ko na to, ang Pilipinas hindi na kailangan ng malambot at mabait na presidente. Ang kailangan natin ngayon ay may kamay na bakal pero may pusong pagmamahal sa mga Pilipino. Kaya yun yung tinutukan talaga ni Tatay Digong noon. Ewan ko ba kung bakit iilan pa rin sa atin ay ayaw na ayaw sa pamamalakad ni Duterte. Pero nakasisigurado ako, majority ng Pilipinas, majority ng Pilipino, Duterte pa rin ang pinakamagandang administrasyon noon. Kasi totoo yan, safe kang makakapaglakad sa kalsada, nabawasan, nawala ang mga drug addict, no? Mga krimen, nabawasan. Yan. So, nakakalungkot lang kasi ganun yung ginawa nila ngayon kay Tatay Digong. Humanity raw. Pero kung yung mga biktima ng mga yung biktima ng mga krimen na yan, hindi nila naiisip na mas marami ang naging biktima kesa sa mga napaslang dahil nanlaban. So yun po, no, mga kababayan, at maraming salamat sa inyong pagsama, pagtutok. Comment down below kayo kung ano inyong suggestion sa nangyayari sa ating bansa ngayon na ewan ko ba, napakapangit ng administrasyon na ito. Tanggal dito, tanggal doon, i-appoint, panibago na naman, iba-iba na naman, no? Unlike nung panahon ni Tatay Digong, talagang consistent. Kung ano yung itinalaga niya, hanggang dulo, nananatili, nandun, walang ginawang korupsyon, maayos sa mga proyekto. Diba? Ngayon, nararamdaman na nila yung korupsyon dahil tinanggal nila yung itinatag ni Pangulong Duterte na isang ahensyang tumututok sa korupsyon ng bawat departamento sa gobyerno. Akalaan nyo yun, no? Ang astig lang, di ba? Gumawa si Tatay Digong ng isang ahensyang tumututok sa korupsyon ng mismong gobyerno niya noon. O, di ba? Kaya yun lang ang masasabi ko po. Sana maging maayos na ulit ang ating bansa. Ganun pa man ang nangyayari ngayon, lagi tayong magdasal, mag-ingat, at naway maging maayos ang bawat isa sa atin. Yun lang po, at maraming salamat mga kababayan ko. Thank you, God bless. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po ng marami. Pa-like, share, and subscribe naman po. Thank you.